Janet naman, alam mo namang hindi ito magugustuhan ng nanay mo. Tigilan mo nga yung kakasabi na nanay ko siya. Kahit minsan, hindi siya nagpakananay sa akin. Kaya nga Valerie lang ang tawag ko sa kanya eh. Ginagawa mo ba to para saktan siya? Ginagawa ko to kasi gusto kita. Hindi mo ba nagigets? At alam ko na masaya ka rin nakasama mo ako, kaya huwag mo itatanggi yan, Alvin. Pero mali to. May relasyon kaming dalawa. Eh ano naman? Hindi naman kita aagawin sa kanya. Gusto lang kitang makasama, yun lang. Pwede rin namang sabay kami ni Valerie. Huwag ka mag-alala, hindi ako magiging sakit sa ulo. Alam ko kung anong lugar ko. Basta napapasaya mo lang ako, okay na ako ron. Kung ayos lang sa iyong ganyang relasyon, sige, pagbibigyan kita. Pero pagtagal, huwag ka na sanang hihiling pa ng higit sa kung anong meron tayo. Ngayon pa lang, sasabihin ko na sa iyo na mahal ko si Valerie. At kung kakailanganin kong pumili sa inyong dalawa, siyang pipiliin ko. Aray, grabe ka naman. Pinamukha mo pa talaga sa akin, hindi ako kamahal-mahal. Konting preno naman dyan. Mas mabuti na yung malinaw. Gusto kita dahil masaya kang kasama. Pero hindi sapat ang nararamdaman kong yon para mas seryosohin kita kaysa kay Valerie. Sus, kala mo naman ikabubuti mo yung ginagawa mo? Cheater ka pa rin namang may tuturing. Dahil lang yun sa'yo. Ikaw ang nagpupumilit, hindi ba? Ikaw rin ang nagsimula nito kaya panindigan mo. Taon 2015, Bulacan. Lumaki si Janet sa poder ng mga tiyahin niyang nagbebenta ng aliw o sa madaling salita, mga bayarang babae. 16 anyos pa lamang ang kanyang ina nang siya ay ipagbuntis. Hindi niya kilala ang tunay niyang ama pero ang palaging sinasabi ng inang si Valerie, isa raw sa mga construction worker ang naging customer niya noon kaya hindi niya na hinanap pa. At kung sakali man, hindi rin naman daw siya kakayaning suportahan noon. Ni minsan, hindi naranasan ni Janet ang alagaan ng sarili niyang ina. Palaging wala si Valerie at abala sa pag-entertain ng mga customer sa club. Nasa iisang bubong lamang silang lahat, ngunit bihira silang magkitang mag-ina. 3 ang kwarto doon, pero ang mga tiyahin niya lamang ang magkakasama sa iisang silid. Pareho sila ng kanyang ina na may pribadong kwarto dahil madalas silang nag-uuwi ng customer. Madalas tulog sa umaga si Valerie at umaalis naman tuwing gabi. Kung magkikita man sila ay hindi rin naman sila nagkakausap. Bagamat pawang mga bayaran ang nagpalaki sa kanya ay maayos naman siyang nagabayan ng 2 niyang tiyahin na sina Mabel at Adela. Noong siya ay bata pa lamang, hindi siya pinapalabas ng mga yon kapag may kasamang lalaki si Valerie sa bahay. Pero noong siya ay dalagita na at siya na lamang ang madalas na naiiwan, nakikita niya mismo kung paano nakikipaglandian sa iba't ibang lalaki ang kanyang ina. Halos lahat ay nakita na niya kaya naman maaga siyang namulat sa ganoong gawain. Nag-aaral pa lamang siya sa elementarya ay lubos na niyang nauunawaan ang kalakaran sa pagbebenta ng aliw sa mga parokyano sa club. Kahit anong pigil ng mga tiyahin niya ay ginawa pa rin niya yon para magkaroon ng malaki-laking pera. Hindi na siya nag-aral ng kolehiyo. Nang makaranas siyang makahawak ng libo-libo mula sa mga lalaking nangangailangan ng kanyang serbisyo, ay nawalan na siya ng interes sa pag-aaral. Tinapos niya lamang ang 4 na taon sa high school, pero matapos yon ay nagsimula na agad siya bilang stripper sa isang nightclub, hanggang sa itable siya ng isang kano at inayang lumabas. Doon nagsimula ang paglabas-labas niya hanggang sa magkaroon na rin siya ng regular na customer at naging paborito siya ng may-ari ng nightclub dahil sa laki ng pera na naipapasok niya. Hay nako, inumaga na naman ang uwi ng isa dyan. Mukhang maraming bumembang kagabi ah. Nagsisimula na naman tong pesteng matandang to. Di man lang nahihiya. Akala ko pa naman magiging matino siya paglaki. Sus, gagaya lang din pala sa nanay niyang, "Hoy, Aling Bebang, ang aga-aga ha. Itiko mo nga yung bibig mo.
Baka magdilim ang paningin ko sa'yo. Umayos ka, puyat ako ngayon. Ay, nako. Lagi ka namang puyat. Puyat sa pagbukaka sa motel. At least ako nagkakapera sa pagbukaka. Eh ikaw, kahit maghapon kang bumukaka sa tabing kalsada, hindi customer ang lalapit sa'yo, kundi langaw. Tanggapin mo na lang na fresh pa rin ako. Samantalang ikaw, mabubulok na lang dyan sa kakachismis mo. Fresh daw? Gaga? Walang fresh na pokpok. Meron, ako. Tsaka di bali ng pokpok, no? Basta hindi tsaka tulad mo. Alam mo, sa totoo lang, nakakaloka ka, Aling Bebang. Sa ugali ka na nga lang babawi, pumalya ka pa. Grabe, awa na lang talaga. Wow! Kung makapagsalita ka naman, at least ako, hindi pumapatol kung kani-kanino. Mula nung mawala ang pagkabirhen ko, wala nang ibang lalaking dumaan sa buhay ko, kundi ang ama ng mga anak ko. Bakit? Kung sakali ba may pumapatol pa sa'yo? Abat! Sinugod ni Aling Bebang si Janet, ngunit mabilis naman siyang nakaiwas sa matanda. Natatawa na lamang siyang tumakbo papasok sa loob ng bahay nang hindi nililingon ang kanilang kapitbahay na noon ay galit na galit pa rin sa kanya. Pagod na sumalampak si Janet sa upuan. Sanay na siya sa mga pang-iinsulto sa kanya ni Aling Bebang, kaya hindi na siya nasasaktan pa. Sinasabayan na lamang niya ang ginang dahil ayaw rin naman niyang ipahiya na lamang siya nang wala namang ginagawang masama sa kanilang mga kapitbahay. Ngunit hanggat maaari, iniiwasan niyang makipagsakitan dahil ayaw niyang masangkot sa kahit na anong gulo na makakadagdag pa sa kanyang kahihiyan. Yun na lamang ang maipagmamalaki niya. Sa kabila ng magulo niyang buhay, wala pa naman siyang naging record sa barangay dahil sa pakikipag-away. Kahit kasi maraming naiinis at sumusubok na manakit sa kanya, ay hindi niya pinapaabot sa punto na gagantihan niya ang mga yon sa paraan na kanyang naiisip. Dinadaan na lamang niya sa salita ang lahat. Minsan naman, nagpapasensya na lamang siya at nananahimik. Maya-maya, narinig na lamang ni Janet ang pag-aalburuto ng kanyang tiyan. Wala pa siyang kain at siguradong wala rin lutong pagkain dahil wala namang nagluluto sa kanila. Palagi silang may kanya-kanyang lakad at madalas ay sa labas na lamang kumakain. Nagpapalibre sila sa kanilang mga nagiging customer para hindi na gumastos pa. Pero dahil kuripot ang naging customer niya ng huli ay hindi na siya nakakain matapos ang ilang oras nilang pananatili sa motel. Mabilis siyang nagpalit ng damit bago lumabas ng bahay. Balak na lamang niyang bumili ng lutong pagkain sa karinderya. Habang naglalakad siya papunta roon ay napakunot ang kanyang noo nang maramdamang tila may sumusunod sa kanya. May mga tato ang maskuladong katawan at may katangkaran din ang lalaki. Nang kanyang tingnan ay ngumiti yun sa kanya. Sinusundan mo ba ako? Bakit naman kita susundan, miss? Aba, malay ko. Huhulaan ko pa ba kung bakit mo ako sinusundan? Miss, wala naman kasing ibang daraanan dito. Daanan ng tao tong nilalakaran mo. Ngayon ka lang ba nakalabas ng bahay kaya hindi mo alam? Nako, narinig ko na yan. May mga ganyan na akong naging customer noon. Sinusundan-sundan pa ako tapos kuripot naman pala. Pagkatapos jumakpat, hihingi pa ng discount. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Miss, hindi ako customer. Tsaka, mukha ba akong masamang tao para pagdudahan mo ng ganyan? Hindi ko nasasagutin yung tanong mo. Masasaktan ka lang. Eh di ganun na rin yun. Pero huwag ka mag-alala, miss ha. Kung ano man yung iniisip mo, may pambayad ako. Hindi ko kailangan humingi ng discount. Pero bakit mo nga ako sinusundan? Hindi nga kita sinusundan. Kulit mo naman eh. Ilang beses ka bang inire ng nanay mo, ha? Pakialam mo. Grabe. Matindi rin yung kasungitan mo, no? Pero sige, gets ko naman na nag-iingat ka lang. Pero wala akong balak na masama sa'yo. Bibili lang ako ng pagkain. Siyempre, nagugutom din naman ako. At kung hindi ka pa rin naniniwala, sundan mo rin ako pagkatapos kong bumili ng pagkain. Nangungupahan lang ako dyan kina Aling Bebang. Ah, tenant ka pala ng manananggal na yon. Ha? Anong sinabi mo? Manananggal si Aling Bebang? Tingnan mo to, ang laki-laki mo na, nagpapapaniwala ka pa rin doon.
Yung mukha niyang tinutukoy ko, mukhang aswang eh. Grabe ka naman dun sa tao. May ginawa ba siya masama sa'yo para... Oo, marami. Ay, diyan ka na nga. Huwag kang haakbang ha. Hintayin mo muna ako makabili bago ka umalis dyan para makasiguro ako na di ka nga masamang tao. Pambihira naman. Kala ko pa naman, absuelto na ako. Sa ganoong paraan, unang pinagtagpo ang tadhana ni na Janet at Rex. Hindi pa alam ng dalaga ang pangalan ng lalaking napagkamalan niya na may gagawing masama sa kanya. Hindi na rin niya hinangad na muli pang mag-cross ang kanilang landas dahil para sa kanya, lahat na may kinalaman kay Aling Bebang ay may hatid na kamalasan sa kanyang buhay. Pagdating niya sa bahay, himalang naabutan niya roon si Valerie. Kakauwi lang ng kanyang ina mula sa magdamag na trabaho. Nakasalampak yon ng upo sa mahabang upuan sa sala habang naninigarilyo. Bakit hindi maipinta yung mukha mo? Paano kasi ang aga-aga may sumira agad ng araw ko? Sino? Si Aling Bebang? Ikaw naman kasi, nagpapa-apekto ka pa sa kanya. Matagal niya rin ginagawa sa atin yun ha. Alam ko. At oo, nakakasira siya ng araw ko pero hindi siyang dahilan kung bakit ako naiirita ngayon. Eh sino? Hindi ko alam at hindi ako interesadong malaman kung sino siya. Ay, ikaw ang bahala. Ay siya nga pala, mauna ka nang kumain. Matutulog muna ako pagkatapos ko manigarilyo. Wow, mukhang puyat na puyat ka ha. Nakajackpot ka ba kagabi? Hindi naman, pero kahit paano, hindi ko ripot yung naglabas sa akin kaya tingnan mo naman. Magandang ngiti ko ngayon. Ngiting paldo sa matandang kalbo. Buti ka pa? Sus! Paswertihan lang din naman yun. O siya, sige na, matutulog na ako. May date pa ako mamaya dun sa naging customer ko nung isang araw. Ah, yung sinulit mo? Anong pinagsasasabi mo? Wala akong sinusulot sa'yo, Janet, ha? Mas gusto lang talaga ako nun kesa sa'yo. Ikaw naman kasi, ang arte-arte mo. Anong gusto mo? Puro mga bata ang kukuha sa'yo? Nako, malalantalang yung pechay mo. Mas mapepera yung mga senior na. Mga pensyonado yun. Nako, ang sabihin mo, pinapatos mo na lang lahat kasi perang-pera ka. San ba kasi napupunta yung mga kinikita mo't mukhang gipit na gipit ka pa rin? Wala ka ng pakiron. Diyan ka na nga. Madalas nagkakaproblema sina Janet at Valerie kapag nagkakaroon sila ng sulutan ng customer. Pareho lang naman nila yung ginagawa, ngunit napikon siya sa pinakahuling beses na nangyari yon dahil malaki sana ang kanyang kikitain. Nagdalawang isip lamang siya nang ayain siyang lumabas ng 62 anyos na customer na nirekomenda ng tiyahin niyang si Adela hanggang sa nalaman na lamang niya na nakipagkita na pala yun sa kanyang ina. Mabuti na lamang at may nakuha pa siya kahit nag-aabang lang sa harap ng beer house. Bagamat maraming matitinong customer si Janet, hindi maiiwasan ang mga nambabastos sa kanya. Balak sana niyang magpahinga muna ng gabing yun, kaya hindi muna siya nagpahanap ng customer sa kanyang mga tiyahin. Ngunit kinailangan niya ring umalis para makipagkita sa nakilala niya sa isang dating site. Gustong-gusto siya ng lalaki at handang magbayad ng malaki, mailabas lamang siya. Pumayag naman si Janet pero nilinaw niya na may oras lamang ang kanyang paglabas. Ayaw niya nalalampas ng 12:00 para makapagpahinga pa siya ng matagal. Tulad ng ginagawa niya sa mga customer, pinasaya niya ang lalaki. Mas matanda yun ng 5 taon sa kanya. Galante at mabait din yun, kaya hindi siya nahirapang magpaalam. Nang sabihin niyang tapos na ang oras nilang dalawa, ay hindi na yon nagpumilit pa na mag-extend ng oras. Nag-offer pa ang lalaki na ihatid siya sa kanila, pero tinanggihan yon ni Janet. Ayaw niya na may makakaalam ng address nila para makaiwas sa makukulit na gustong manligaw sa kanya. Pero dahil mabait ang lalaki, ibinigay na lamang niya ang kanyang cellphone number para muli silang magkausap. 12:30 ng gabi nang makababa siya sa may kanto.
May mga tricycle namang pumipila roon para maghatid ng pasahero, pero dahil sa oras ng uwi niya ay wala nang nakaparada doon. Kinakailangan pa niya maghintay ng dadaang tricycle. Madilim at wala nang mga dumaraan, kaya sumiksik na lamang siya sa gilid ng waiting shed. Saka lamang siya lumalabas kapag may paparating na masasakyan. Ngunit habang naghihintay, napansin siya ng isang lalaki na kabababa lamang sa jeep. Mukhang nakainom yun dahil nagsasalita habang naglalakad at ilang beses na ring muntik ng matumba. Mas lalo pa siyang sumiksik sa gilid para hindi nun mapansin, pero wala na siyang nagawa nang doon din pumunta ang lalaki. Hi, miss. Ang sexy mo naman. Naghihintay ka rin ba ng masasakyan? Dahil sa takot, hindi na lamang sumagot si Janet. Sinubukan niyang hindi pansinin ng lalaki at bahagyaring dumistansya. Ngunit maya-maya lamang ay bigla na lang siyang sinunggaban noon at sinubukang halikan. Hinipuan din siya ng lalaki. Kahit nagpupumiglas na ay hindi niya magawang makawala sa pagkakahawak noon sa kanya. Ilang sandali pa, may jeep muli na huminto sa may kanto at bumaba naman ang isa pang lalaki. Nang marinig noon ang kanyang sigaw ay kaagad siyang tumalon. Napasinghap na lamang si Janet nang makitang nakahandusay na sa kalsada ang lalaki na bumabastos sa kanya. Nag-angat siya ng tingin para kilalanin ang lalaki na nagligtas sa kanya mula sa lasing na manyak. Miss, okay ka lang ba? Ikaw? Oo, ako lang naman yung poging napagkamalan mong stalker. Bakit ka nandito? Sinusundan mo na naman ba ako? Alam mo, miss, pa-check up ka na. Samahan pa kita. Malala na kasi ang pagkadelulo mo eh. Sino ka ba para magkaroon ng stalker? Grabe ka naman. Oh, kita mo na? Ako pa yung grabe. Alam mo sa sarili mo na walang dahilan para sundan kita kung saan-saan. Nandun na tayo sa maganda ka, kaya agaw pansin ka sa mga lalaki, lalo na sa lasing at manyak na yan. Pero, napakasuplada mo naman. Alam kong suplada ako, hindi mo na kailangan ipaalam sa akin. Bakit ba kasi umuwi ka ng mag-isa? Wala ka bang boyfriend na pwedeng sumundo sa'yo? Ay, suplada ka nga pala. Paano ka magkaka-boyfriend sa lagay na yan? Nakakatatlo ka na, isa na lang bubulagta ka na rin sa kalsada. Grabe siya. Gusto kong makauwi ng walang gasgas, kaya sige na, tatahimik na lang ako para sa'yo. O yan, may paparating na tricycle. Huminto ang tricycle sa harapan ni Rex, pero nauna pang sumakay si Janet kesa sa kanya. Prenteng umupo sa may likuran ng driver ang babae. Napailing na lamang ang binata. At para makauwi na ay sumakay na rin siya roon, pero dahil wala nang ibang pupwestohan ay tinabihan na lamang niya si Janet. Hoy, teka, bakit dito ka umupo? Mas masarap kasi dito. Gusto ko yung parang sinasampal ako ng hangin. Kung ako kayong sumampal sa'yo, masasarapan ka? Depende. Kung may libreng pagkatapos ng sampal. Anong May saltik ka ba? Kung may saltik ako, hindi na sana kita tinulungan kanina. Tsaka libreng pagkain ng tinutukoy ko. Hindi yung kung ano mang iniisip mo. Napaka-judgmental mo. Alam mo, feeling ko lang ha, kahit ano pang sabihin mo o gawin mo, hindi tayo magkakasundo. Hindi suki ang amats natin sa isa't isa. Gets mo? Kaya umalis ka dito at lumipat ka dun sa loob. Ano ba? Mag-aaway na lang ba kayong dalawa dyan? Puno na sa loob. Wala nang mauupuan doon, kaya huwag ka na mag-inarte, miss. Yan. Arty kasi. Che! Manong, pasensya na kayo ha. May LQ lang kasi kami nitong jowa ko eh. Mamaya na kayong mag-away. Baka abutin pa tayo na sikat ng araw. Mukhang hindi magpapatali ang girlfriend mo eh. Hindi nga po talaga, Manong. Feel na feel mo naman ang pagiging boyfriend kung animal ka. Nagpa-practice lang ako, ano ka ba? Asa ka namang papatulang kita. Kahit sa panaginip, hindi ko gagawin yon. Bakit? Ganun ba ako kapangit sa paningin mo? Hindi mabura-bura ang ngiti ni Rex nang makauwi sa paupahan. Matagal niya nang hinahangaan si Janet, kaya ganoon na lamang ang saya niya nang sa wakas ay mapansin din siya ng dalaga. Madalas niyang nakikita si Janet na nag-aabang sa tapat ng club na pinagtatrabahuhan niya.
Ilang beses niya na yung sinubukang lapitan para kausapin o kaibiganin, pero marami ang nagsasabi sa kanya na suplada raw ang babae at hindi nakikipag-usap basta-basta kung hindi naman magbabayad. Walang kaso sa kanya kahit na isang bayarang babae ang kanyang hinahangaan. Aminado rin si Rex na hindi siya basta-bastang macho dancer lamang sa club dahil minsan ay inilalabas siya ng mga may edad na babae na nagagawi roon. Kailangan niya ng malaki-laking pera na maipapadala sa probinsya para sa maintenance ng kanyang ina at para sa pag-aaral ng dalawa niya pang kapatid na nasa high school. Mabuti na lamang at hindi kamahalan ang renta niya sa paupahan ni Aling Bebang, kaya kahit papaano ay nakakatipid pa siya. Ang natitira sa kanyang kinikita ay inilalaan na lamang niya para sa pagkain at ibang pangangailangan, kaya wala na siyang ekstrang pera para ilabas pa si Janet. Ay, kung may ibang paraan lang sana para mailabas ko siya, pero ayos na ako ron. Nailigtas ko siya dun sa manyak na lasing na yun at matagal-tagal ko pa siyang nakausap. Nakatabi ko pa sa backride. Ganun palang pakiramdam kapag napalapit sa kanya. Kinabukasan, mag-aalas 6 na nang makauwi ang dalaga. Isinama kasi siya ng customer niya sa pinuntahang party kaya inumaga na siya ng uwi. Malaki-laki naman ang ibinayad sa kanya kaya hindi na siya lugi doon. Pagbaba niya ng tricycle, nagpalinga-linga pa siya sa paligid na tila hindi makapaniwala. Wow, himala ah. Walang visit ngayon? May sakit kaya si Aling Bengbang? Bebang, malubha daw ang sakit. Ano ba? Nakakagulat ka naman. Bakit ba bigla-bigla ka nalang sumusulpot? Kararating ko lang dito. Bumili ako ng pandesal dun sa bakery. Alam nga naman sa hardware ka bumili. Pero seryoso, may sakit si Aling Bengbang? Ano sakit niya? Bebang sabi. Tsaka hindi rin namin alam. Ayaw sabihin ng mga anak niya. Halos hindi na nga sila lumalabas eh. Kawawa naman pala siya. Kawawa talaga. Madalas nakakabwisit ang pagiging pakialamera niya sa amin, pero hindi ko naman ipagdarasal na mawala na siya. Ha? Wala naman akong sinabi na mamamatay na si Aling Bebang. Ang sabi ko lang, may malala siyang sakit. Alam mo ikaw, masyadong makasalanan yung utak mo. Bakit? Anghel ka ba? Pwes, maghimala ka at gawin mo akong virgin ulit. Gawing ano? Joker ka rin eh, no? Kahit tulungan pa ako ng lahat ng mga santo, malabo nang bumalik sa dati ang basta yung ano mo. Alam mo, hindi ko talaga alam kung bakit kinakausap pa kitang leche ka. Diyan ka na nga. At please lang ha, kahit saan pa tayo ulit magkita, kahit mangailangan pa ako ng tulong, wag na wag kang lalapit sa akin. Wag mo rin akong titingnan at wag mo akong kakausapin. Gets mo? Talaga ba? Sige. Kung diyan ka masaya. Pagsapit ng gabi, hindi nakaalis ng bahay si Janet dahil biglang sumama ang kanyang pakiramdam. Ngunit habang nagpapahinga, bigla na lamang siyang napabalikwas nang makarinig ng sigawan sa labas. Dali-daling sumilip sa bintana ang dalaga. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mga kapitbahay nila na buhat-buhat si Aling Bebang. Mukhang dadalhin na yon sa ospital, ngunit natigilan siya nang may mapansin sa itsura ng matanda. Halos puno ng sugat at animoy butas-butas ang braso ng ginang. Naningkit ang kanyang mga mata nang maaninag ang tila maliit na bagay na nahuhulog mula sa katawan ni Aling Bebang. Teka, uod ba yon? Napasinghap siya nang mapagtantong may mga uod nga na nanggaling sa katawan ng matanda. Napaantada na lamang siya sa nakita. Kalunos-lunos ang itsura ni Aling Bebang. Halos hindi na makilala ang kanyang muka dahil sa pamamaga. Kinilabutan siya nang tumatak sa isip niya ang mga mata noon na halos nakaluwa na. Ano kayang nangyari sa kanya? Bakit ganun ang itsura niya? Ay, nakakaloka naman tong nangyayari. Kinabukasan, nakarating na lamang kay Janet ang balita na patay na si Aling Bebang. Bago pa man daw makarating sa ospital ay binawian na ng buhay ang matanda.
Pero ang nagpakilabot sa kanya ay ang usap-usapan na may bumarang kay Aling Bebang, kaya ganoon ang sinapit bago bawian ng buhay. Anong meron kina Aling Bebang? Maraming tao kanina pagdaan ko eh. Hindi mo pa ba alam? Ang alin? Patay na si Aling Bengbang. Talaga? Kung ganon, wala nang mamimeste sa akin tuwing lalabas ako ng bahay? Yan din yung sinabi ko dun sa nangungupahan kay Aling Bebang. Sino? Si Rex? Sinong Rex? Ano ka ba? Ilang beses mo na siya nakakausap, hindi mo pa rin alam ang pangalan niya? Sino bang Rex yun? Tsaka paano mo nalaman kung sinong tinutukoy ko? Dahil nakita ko kayo magkausap sa labas kanina. Kilala ko siya. Doon siya nagtatrabaho sa club na madalas kong tinatambayan. Ano naman ang trabaho niya ron? Macho dancer. Ano ba yan? Bakit hindi mo pa alam? Kasi ayoko magtanong sa kanya. Sus, mukha naman mabait si Rex. Kaibiganin mo na. Trip na trip ka rin ng tao eh. Panay nga ang kwento sa akin kaya ako nalaman na nagkausap na kayo. Ano naman ang kinukwento niya? Ay, maya-maya na lang natin pag-usapan. May bisita kasi akong darating ngayon. Sino naman bisita mo? Baka customer mo lang yan eh. Hindi, boyfriend ko yun. Nung araw ding yon, personal nang nakilala ni Janet si Alvin, ang bagong karelasyon ng kanyang ina. Matikas ang pangangatawan at mukhang may kaya rin sa buhay. Sa palagay ni Janet ay mas bata yon sa kanyang ina. Hindi naman siya nagtataka na matitipuhan yon ng mas bata at hindi rin siya nakikialam sa kung anumang ginagawa ni Valerie. Pero sa pagkakataong yon, nakuha ni Alvin ang kanyang atensyon. Kaya naman, nang magkaroon sila ng pagkakataon na makapag-usap ng sila lamang, ay sinamantala yon ni Janet. Gano'n na kayo katagal magkarelasyon ni Valerie? Valerie? Hindi ba dapat nanay o mama ang tawag mo sa kanya? Hindi ako sanay, tsaka ayaw niya rin naman eh. Wow, parang first time ko lang makakita ng mag-ina na parang magtropa lang ang tawagan sa isa't isa. Hayaan mo na, hindi niya rin naman ikamamatay kung di ko siya tatawaging nanay o mama. Ikaw talaga. Saan ka nga pala nagtatrabaho? Itatanong mo talaga yan? Pareho lang kami ni Valerie, freelance na pokpok. Nakakatawa ka rin talaga, no? Masaya lang talaga akong kausap. Gusto mo minsan lumabas tayo? Kasama si Valerie? Hindi, yung tayong dalawa lang. Ha? Hindi ba magagalit siya? Baka magselos yun. Hindi yon. Sanay na siya sa akin. Kinakaibigan ko lahat na nagiging boyfriend niya. At ayos lang sa kanya yon? Oo nga. Tingnan mo mamaya, magpapaalam pa ako sa kanya. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Nakipagkita si Janet kay Alvin, ngunit hindi niya sinabi sa kanyang ina ang tungkol doon. Sinabi niya lamang yon sa lalaki para pumayag na magkita sila ng silang dalawa lamang. Sinamantala niya ang pagkakataon para kilalanin ng mabuti ang nobyo ni Valerie na sa unang kita pa lamang ay agad niya nang natipuhan. Hindi naman niya akalain na masisiyahan din sa kanyang presensya ang lalaki. Sigurado ka ba na ayos lang sa nanay mo na magkasama tayo ngayon? Hindi ko na sinabi sa kanya kanina kasi ang alam ko, nagpaalam ka. Ay, ang totoo, hindi niya talaga alam na magkikita tayo ngayon. Ano? Pero bakit ka nakipagkita sa akin? Dahil gusto kita makasama. Janet naman, alam mong hindi ito magugustuhan ng nanay mo. Tigilan mo nga yung kakasabi na nanay ko siya. Kahit minsan, hindi siya nagpakananay sa akin, kaya nga Valerie lang ang tawag ko sa kanya eh. Ginagawa mo ba to para saktan siya? Ginagawa ko to kasi gusto kita. Hindi mo ba nagigets yun? At alam ko na masaya ka rin na kasama mo ako, kaya wag mong itatanggi yun, Alvin. Pero malito, may relasyon kaming dalawa. Eh ano naman, hindi naman kita agawin sa kanya. Gusto lang kitang makasama, yun lang. Pwede rin namang sabay kami ni Valerie. Huwag ka mag-alala, hindi ako magiging sakit sa ulo. Alam ko kung anong lugar ko, basta napapasaya mo lang ako, okay na ako ron. Kung ayos lang sa iyong ganyang relasyon, sige, pagbibigyan kita. Pero pagtagal, huwag ka sanang hihiling ng higit pa sa kung anong meron tayo. Ngayon pa lang, sasabihin ko na sa iyo na mahal ko si Valerie. At kung kakailanganin kong pumili sa inyong dalawa, siyang pipiliin ko. Aray, grabe ka naman. Pinamukha mo pa talaga sa akin na hindi ako kamahal-mahal, ha? Konting preno naman dyan. Mas mabuti na yung malinaw.
Gusto kita dahil masaya kang kasama pero hindi sapat ang nararamdaman kong yon para mas seryosohin kita kaysa kay Valerie. Sus, kala mo naman ikinabuti mo na yung ginagawa mo, cheater ka pa rin namang may tuturing. Dahil yun sa'yo, ikaw ang nagpupumilit, hindi ba? Ikaw rin ang nagsimula nito kaya panindigan mo. Oo na, basta pasayin mo rin ako. Okay na talaga ako, Ron, promise. Okay, sige. Umuwi ka na. Hindi kita pwedeng ihatid. Alam mo naman. Siyempre, alam ko na yon. Tsaka, kaya ko naman umuwi mag-isa, no? Nagpatuloy ang pagiging malapit ni na Janet at Alvin nang walang kaalam-alam si Valerie. Buong akala ng kanyang ina ay wala ng ibang babae ang nobyo dahil sa ipinapakitang katapatan. Nakatulong naman noon ang pagpapapansin sa kanya ng kapitbahay na si Rex na ginawang tulay ang kanyang ina para maging malapit sa kanya. Nagsimula yun sa pagbibigay ng ulam sa kanila hanggang sa tumatambay na rin sa kanilang bahay ang binata kapag naroon siya at nagpapahinga. Walang balak si Janet na bigyan ng pagkakataon si Rex dahil para sa kanya, hindi yun ang klase ng lalaking kakayaning manligaw sa kanya ng matagal at gusto lang siyang makuha sa madaling paraan. At ang pinakamadaling paraan na yun ay ang gamitin ang kanyang ina para mapalapit sa kanya. Kaya naman para tumigil na ang lalaki ay hinamon niya yon, naligawan siya sa loob ng 6 na buwan. Kapag nagtiyaga ang lalaki ay sa kanya lamang sasagutin. Ngunit kinabukasan, hindi niya akalain na pagsisisihan niya ang kanyang desisyon. Mukhang may bisita ka mamaya, ah. Ha? Sino naman? Ay sus, nagmamaang-maangan pa to. Siyempre, yung macho nating kapitbahay na patay sa'yo. Si Rex? Aba, mukhang namamachohan ka nga sa kanya. Hindi mo ako kinontra. Yak! Tumigil ka nga. Hindi ko siya bet, no? Kaya ko lang naman siya hinamon para tigilan niya na ako. Alam kong karakas na mga tulad niya, no? Gusto lang nun makalibre sa akin kaya kunwari, popormahan ako para hindi halata ang tunay niyang motibo. Masyado ka namang judgmental. Ikaw naman kasi, hinamon mo pa yung manok ko. Mukhang seryoso talaga sa'yo. Anong gagawin mo ngayon? Hindi mo na pwedeng bawiin ang sinabi mo. Binibiro ko lang naman siya, no? Malay ko bang siseryosohin niya yun? Wala ka na magagawa. Seryoso talaga yung tao. Ikaw ba? Wala man lang bang konting nararamdaman para kay Rex? Siyempre meron. At hindi lang konti ang nararamdaman ko para sa mukhang kulugo na yon, no? Marami. Inis, galit, suklam. Gusto ko maglaho na lang siya sa paningin ko. Ay, ewan ko ba sa'yo, Janet? Matinong lalaki naman si Rex. Pagbigyan mo na. Pag kayong dalawa talaga nagkatuluyan. Kadiri naman. Kilabutan ka nga sa sinasabi mo, Valerie. Tigilan mo ng karireto sa Rex na yon kasi hindi ko siya magugustuhan. Hindi ngayon, hindi bukas, hindi kahit kailan. Alam mo, kahit ilang beses mo pang itanggi na hindi ka pa rin tinatamaan sa kanya, hindi pa rin ako naniniwala. Basta, aabangan ko na lang kung paano ko mahuhulog sa kanya kasi ako ang unang-unang kikiligin para sa inyong dalawa. Ilang sandali pa, nagkatinginan ang dalawa nang makarinig ng sunod-sunod na katok. Kumindat si Valerie kay Janet nang mapagtanto kung sino ang kanilang bisita. Uy, nandyan ang bisita mo. Ako na magbubukas ng pinto para sa'yo. Rex, ikaw pala. Pasok ka. Kanina pa naghihintay sa'yo si Janet. Ano? At bakit ka naman hihintay ng kumad na yan? Bulaklak ba yung dala mo? Mukhang tunay ah. Ang sweet mo naman talaga, Rex. Opo, kabibili ko lang kanina. Sus, baka naman kinuha mo lang yan sa burol ni Aling Bengbang. Bumawas lang ako ng konti. Wala pa kasing budget eh. Ano? At talagang bibigyan mo ako ng bulaklak sa patay? Joke lang. Lanta na yung mga bulaklak sa burol ni Aling Bengbang. Bebang, ikaw kasi. Tsaka, masyado kang espesyal para bigyan ko lang ng nakaw na bulaklak. Binili ko talaga to sa bayan kanina. Bibili pa nga sana ako ng chocolate, kaso sabi ng nanay mo, hindi ka raw mahilig sa matatamis. Ilapag mo na lang sa mesa yung dala mong bulaklak tapos pwede ka nang umalis. Grabe ka naman. Hindi mo man lang ako pakakapihin? Doon ka magkape kay Aling Bengbang. May biskwit at cornic pa. Teka lang, di ba may usapan na tayo? Nagsisimula pa lang ako sa 6 na buwan eh. Kalimutan mo na yon. Binibiro lang naman kasi kita tapos sineryoso mo naman. Ganyan ka ba talaga kauto-uto?
Ganito talaga ako pagdating sa babaeng gusto ko. Tsaka hindi ka naman nagbibiro nung sinabi mo yun sa akin. Hindi mo lang talaga siguro inaasahan na paninindigan ko. Buti naman naisip mo yan. Kaya ngayon, pinagsisisihan ko na yung sinabi ko sa'yo. Sorry kung umasa ka't naniwala ka. Okay na? Sige na, umuwi ka na. At please lang, wag ka nang pupunta ulit dito sa bahay kasi nakakaabala ka lang sa pagpapahinga ko. Manligaw ka na lang ng iba. Marami pa namang ibang pokpok dito sa Pilipinas. Labis na nasaktan si Rex sa mga sinabi sa kanya ni Janet. Kaya nagpasya ang binata na itigil na ang panliligaw. Hanggat maaari, iniiwasan niyang magtagpong muli ang kanilang landas dahil malinaw na sa kanya na malabo siyang magustuhan noon. Samantala, lumipas pa ang ilang araw hanggang sa inabot na yon ng mahigit 2 linggo pero hindi pa rin inililibing si Aling Bengbang Bebang. May mga nagrereklamo na roon na nangangamoy na raw ang bangkay ng matanda kaya dapat na raw yung ilibing pero ipinaglaban naman ng mga kamag-anak niya na may hinihintay pa raw sila bago tuluyang ihatid ang ina sa huling hantungan. Doon lamang naalala ni Janet na nagtatrabaho nga pala sa ibang bansa ang isa sa mga anak ng matanda. Kinagabihan, dahil wala namang lakad si Janet ay naisipan niyang sumilip sa burol ni Aling Bebang. Pero dahil may amoy na nga ang bangkay ng matanda ay nagsuot na lamang siya ng face mask. Pagdating niya sa loob ng bakuran, kapansin-pansin na mangilan-ngilan lamang ang nakikipaglamay. Nang subukan niyang tanggalin ang face mask ay halos bumaliktad ang kanyang sikmura nang manuot sa kanyang ilong ang masangsang na amoy na nagmumula sa ataul ng matanda. Pinisil niya ang ilong at mabilis na sumilip sa kabaong. Wala naman siyang balak magtagal doon, ngunit bago pa man siya tuluyang makalapit ay kaagad siyang napaatras nang makita ang mga uod na gumagapang palabas ng kabaong. Napalingon sa paligid ang dalaga pero wala na siyang ibang kasama roon dahil kapapasok lamang ng anak ni Aling Bebang sa loob. Aalis na sana siya nang maramdaman niya na tila may mahigpit na nakahawak sa kanyang paa. Sinubukan niyang ihakbang yon pero hindi siya makaalis sa kanyang kinatatayuan. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at pinigilang tumingin sa kanyang paanan sa takot na makita kung ano ang naroon. Ngunit maya-maya lamang naramdaman naman niya ang pagtayo ng kanyang mga balahibo sa batok at ang pagsimoy ng malamig na hangin na tila may dumaan sa kanyang likuran. Doon niya unti-unting iminulat ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, lumakas ang kabog ng kanyang dibdib at halos hindi na makahinga sa takot nang makita si Aling Bebang na nakatayo sa kanyang harapan. Nakangisi ang matanda at nakakakilabot ang itsura dahil halos mahati na ang muka na tila kinain ng mga uod na gumagapang sa buong katawan ng ginang. Nang mga sandaling yun, hindi na nakapag-isip pa si Janet. Nagmamadali siyang tumakbo papalabas ng bakuran ni na Aling Bebang. Dala ng matinding takot, hindi niya na napansin kung sino ang kanyang nakasalubong. Janet, ano nangyari? Bakit takot na takot ka? Tumabi ka nga. Pero Hindi na naituloy pa ni Rex ang kanyang sasabihin dahil nagmamadali ng pumasok ng bahay si Janet. Napahawak siya sa kanyang dibdib nang maisara ang pintuan. Halos habol hininga at wala rin siyang marinig dahil sa lakas ng pagtibok ng kanyang puso. Saan ka galing? Namumutla ka, tsaka pawisan ka. Sa burol po ni Aling Bebang. Ano? Bakit ka naman pumunta doon? Di naman kayo close ng babaeng yun ah. Gusto ko lang po sanang makipaglamay dahil baka multuhin ako ng matandang yan pero nakita ko si Valerie. Nagpakita siya sa akin kanina at nakakatakot ang itsura niya. Teka nga, nanggaling ka sa burol ni Aling Bebang at tumiretso ka dito sa bahay?
Diyos ko naman, Janet, hindi ka man lang nagpagpag. Ano ba kasi malay ko sa pagpag na yan? Pagkain lang ang alam ko ay pagpag. Alam mo, dahil na yan sa katakawan mo. Pero seryoso ko, hindi ka muna dapat umuwi. Dapat pumunta ka muna kahit saan bago ka umuwi rito. May isip ko pa ba yung kanina? Halos himatay na nga ako sa takot na magpakita sa akin si Aling Bebang eh. Tapos gusto mo gumala pa ako dahil lang sa pesteng pamahiin nyo na yan? Ano ba kasi nakita mo ron na takot ka? Sinabi ko na, di ba? Si Aling Bebang ang nakita ko. Pero bakit siya magpapakita sa'yo? May ginawa ka ba sa kanya bago siya namatay? Nagkasagutan kami pero lagi naman yun nangyayari eh. Imposibleng yun ang dahilan kaya siya nagpakita sa akin. Eh di sana minumulto ka na rin niya. Mas malala pa nga ang away niyo nun, di ba? Pero Janet, may nilabag kang pamahiin. Alam kong hindi ka mapaniwalain sa mga ganoon. Pero paano kung may masama nga mangyari sa isa sa atin dito? Huwag ka naman praning. Hindi totoo ang mga pamahiin yan. Ginagawa lang panakot para sa mga uto-uto at ikaw nagpapauto ka rin naman. Paano kung isa palang babala ang pagpapakita sa iyo ni Aling Bebang? Napaisip si Janet sa sinabing yon ng kanyang ina. Ni minsan sa buhay niya ay hindi siya naniwala sa mga pamahiin. Ngunit sa pagkakataong yon, bigla siyang nakaramdam ng kaba sa hindi maipaliwanag na dahilan. Hanggang sa naisip niyang buksan ang usaping yon kay Alvin. Pero sa halip na mawala ang kabang nararamdaman niya ay lalo lamang yung nadagdagan dahil tulad ng kanyang ina, mapamahiin din pala ang lalaki. Mula nang magpakita kay Janet si Aling Bebang ay nakakaramdam na siya ng takot tuwing naiiwang mag-isa sa kanilang bahay. Pero wala naman siyang magawa dahil kapag walang customer ay nananatili lamang siya doon. Kaya naman ng gabing yon na wala siyang ibang kasama sa bahay ay naisipan niyang tawagan si Alvin para siya ay samahan. Pumayag naman ang nobyo ng kanyang ina dahil sa pagkakaalam nila ay may big time na customer si Valerie nung gabing yon. Buti naman nakarating ka. Akala ko, hindi mo na ako sisiputin eh. Pwede ba naman yun? Hindi ako makakapunta ngayon kung kasama ko si Valerie. Pero busy siya sa customer niya eh. Ano magagawa ko? Hindi ka ba nagsiselos o naiinis kapag may customer siya? Hindi naman. Alam kong trabaho niya nung magkakilala kami. Kaya bago ko siya niligawan, tinanggap ko na siya ng buong buo. Kahit naman patigilin ko siya sa ginagawa niya, mukhang hindi niya rin naman mapipigilan ang sarili niya. Ganun talaga kapag nakasanayan mo na. Mahirap ng tigilan. Sangayon ako dyan sa sinasabi mo. Nararanasan ko rin kasi yan eh. Marami naman akong pwedeng pasukan na trabaho kung gugustuhin ko talagang huminto sa pagiging pokpok. Pero wala eh. Hinahanap-hanap ko na rin talaga. Kaya kung meron mang mas dapat makaunawa sa nanay mo, ikaw yun. Ano ba yan? Papunta na sa drama tong usapan natin? Halika na nga. Doon na lang tayo sa kwarto mag-usap para hindi na ako matakot. Talaga bang natatakot ka o gusto mo lang ako makasama? Pareho. Bakit? Bawal ba? Hindi naman. Kung ganito ka pala matakot, di tatakutin na lang kita palagi. Ikaw talaga? Ang pilyo-pilyo mo. Napatili na lamang si Janet nang bigla siyang buhatin ni Alvin papasok sa kanyang silid. Mukhang hindi na makapaghintay ang lalaki sa labis na pagkasabik sa kanya ng gabing yon. Daig pa nila ang tunay na magkasintahan habang nililibang ang kanilang sarili sa loob ng kwartong yon. Ngunit lingid sa kaalaman ng dalawa, naroon lamang sa labas ng bahay si Valerie at naghihintay ng pagkakataon para hulihin sila sa akto. Makalipas ang ilang sandali, nakakuyom ang mga kamao na pumasok sa loob ng bahay si Valerie. Galit niyang ibinato ang dalang bag at agad na nagtungo sa kwarto ni Janet. Nakakailang hakbang pa lamang siya ay dinig na niya ang malanding tawa ng sariling anak at ang nasisiyahang halakhak ng kanyang nobyo. Sa galit niya ay malakas niyang sinipa ang pinto at doon tumambad sa kanya sina Janet at Alvin na nooy magkapatong pa sa kama. Mga hayop kayo! Valerie! Han, akala ko ba may customer ka ngayon? Sinabi ko lang na may customer ako ngayon para mahuli ko kayong dalawa.
Ano? Sa tingin mo ba ganun ako kataga para hindi ko mahalata na may namamagitan sa inyong dalawa? Kung kaya mong itago yung nunal sa pechay mo, pues hindi ang kakatihan mong babae ka. Sasabunutan kitang malandi ka. Mga agaw ka ng boyfriend. Bakit sa akin ka lang nagagalit? Hindi lang ako nagkasala rito. Saka, huwag ka nga magtanga-tangahan. Kung mahal ka talaga ni Alvin, hindi ka niya magagawang lokohin. Huwag ka maniwala sa kanya, honey. Siya lang ang nagpumilit na magkaroon kami ng sikretong relasyon. Nung una pa lang tumanggi na ako dahil alam ko na masasaktan ka. Pero ginawa mo pa rin. Hayop ka. Akala ko pa naman matinukan lalaki. Lumayas ka rito. Huwag ka na magpapakita sa akin. Break na tayo, buwisit ka. At ikaw namang malandi ka, ilalampaso ko yung pagmumukha mo sa sahig nang matuto kang rumispeto sa relasyon ng iba. Aray ko, bitiwan mo nga ako. Kung makapag-reka naman sa ginawa namin ni Alvin, wala rin namang pinagkaiba sa ginagawa mo. Hindi mo ba naiisip, ha? Na habang nakikipagbembangan ka dun sa mga customer mo, may boyfriend ka na naghihintay at iniisip kung anong ginagawa nyo. Kung talagang mahal mo siya at seryoso ka sa kanya, huminto ka na sana sa pagiging pokpok. Wala kang karapatan na pagsabihan ako ng ganyan, na parang ako ang mali dahil nahuli ko kayo sa akto. Kahit sa ang anggulo mo tingnan, malandi ka talaga. Alam mo naman na mahal ko yung tao tapos susulutin mo pa. Bakit? Wala na ba nagkakagusto sa'yo kaya ganyan ka nakadesperada? Hindi ako pangit para maging desperada. Hindi ko nakasalanan kung attractive ako sa paningin ng boyfriend mo, kaya niya ako pinatulan. Buisit ka! Buisit na kung buisit, pero ikaw, wala kang kwenta. Wala kang kwentang tao at mas lalong wala kang kwentang ina. Napahagulhol na lamang si Valerie matapos ang salitang binitiwan ng kanyang anak. Hindi na siya nakapagsalita pa at napaupo na lamang sa sahig habang patuloy sa pagpatak ang kanyang luha. Pagdating sa pagiging ina ay hindi niya kayang depensahan ang kanyang sarili dahil ipinagbubuntis pa lamang niya si Janet, ay malinaw na sa kanya na hindi niya gusto na magkaroon ng anak. Sinubukan niya pang ipalaglag noon ang bata pero pinigilan siya ng kanyang mga kapatid at pinakiusapan na magtiis na lamang hanggang sa makapanganak dahil sila na ang bahala pagkatapos noon. Mahal niya si Janet pero hindi niya kayang magpakaina. Kaya niyang maging kaibigan o isang tao na masasandalan ng dalaga pero hindi bilang isang babae na matatawag na mama o nanay dahil para sa kanya hindi rin naman siya karapat-dapat para doon. Pero dahil masyadong masakit ang ginawa ni Janet ay hindi niya yon mapapalampas. Hoy, Gaga! Ikaw pa talagang may ganang magmukmuk dyan matapos mo mang-agaw ng jowa na may jowa. Tumahimik ka nga dyan, tita. Di ka nakakatulong. At ikaw, hindi ka naman nakakatuwa. Bakit mo ba kasi ginawa yon? Masyado na bang makati ang pechay mo at talagang pinakamot mo na dun sa Alvin na yon? Hay, nakakaloka kayo. At yung lalaking yon, ha? Ibang klase rin talaga. Mag-ina pa ang dinali. Huwag na nga nating ulit-ulitin yung katangahan ko. Nakakarindi na kaya. Kahit 1,000 beses ko pang ulitin, gagawin ko para matauhan ka at maisip mong may mali kang ginawa, bruha ka. Mag-sorry ka dun sa ina mo. Ina ko talaga? Kailan pa? Hindi ko siya naging nanay, no? Hay, oo na. Hindi na kayo mag-ina kung ayaw mo. Pero, kailangan mong humingi ng tawad sa kanya. Gets? Hindi yung nakikipagmatigasan ka pa dyan. Kapal din naman na mukha mo kung ipagpapatuloy mo pa yan. Kanina ka pa, tita. Kakampi ba talaga kita? Sa ngayon, hindi kasi gaga ka. Naintindihan naman kita sa parteng hindi mo kayang ituring na ina si Valerie pero kailangan mo pa rin siyang irespeto bilang kapwa babae. Basic rule na nga lang sa buhay na kapag may boyfriend na, off limits na sa iba, hindi na pwedeng landiin, akitin, o ayain na makipagbembangan. Pero ikaw, ibang level yung kakapalan ng mukha mo. Tama na. Paulit-ulit na lang eh. Makalis na nga lang dito. Dahil hindi pa rin niya kinakausap si Valerie at pinipilit pa siya ng mga tiyahin na humingi ng tawad sa kanyang ina, ay pinili na lamang muna niyang umalis doon. Naghanap siya ng murang paupahan at doon pansamantalang tumuloy.
Pero dahil hindi siya nagpapakita sa mga tiyahin ay hirap din siyang makahanap ng customer, kaya tinitipid na lamang niya ang naipon niyang pera. Sasapat pa naman yun sa kanya para sa mga susunod na buwan, ngunit mahihirapan na siya kung mauubos agad ang kanyang ipon. Nang gabi rin yun, nakatanggap siya ng tawag mula sa dati niya ng customer na matanda. Mahigit 60 anyos na ang lalaki at galante, kaya hindi siya nagdalawang isip nang ayain siya noong lumabas. Nagkita sila sa isang mamahaling restaurant. Kumain sila doon at nagkwentuhan sandali bago siya dinala ng matanda sa isang resort. Kumuha yun ng isang kwarto para sa kanilang dalawa. Hindi niya alam na kaarawan pala noon ng lalaki, kaya siya isinama roon. Nagpalipas sila ng gabi at gaya ng dati, binayaran siya ng malaki para paligayahin yon buong magdamag. Kinabukasan, pagbalik sa kanyang inuupahan, nagtaka siya nang maglabasan ang mapupulang pantal sa kanyang braso. Nang tingnan niya ang kanyang mga hita, ay namumula rin yon. Ano to? Wala naman akong allergy Sa takot magkasakit, para makasiguro, nagpatingin kaagad sa doktor si Janet. Sa klase ng kanyang trabaho, mawawalan siya ng hanap buhay kapag dinapuan siya ng sakit na may kinalaman sa pagsama niya sa iba't ibang lalaki. Nakahinga naman siya ng maluwag nang makasigurong malusog pa rin siya at walang kahit anong senyales na nahawahan siya ng sakit mula sa mga lalaking nakasama niya. Ngunit ang kanyang ipinagtataka, kahit may nireseta ng gamot para sa mga pantal, ay hindi pa rin yun nawala sa loob ng ilang araw. Hindi nakalabas ng bahay si Janet dahil nahihiya siyang makita ng ibang tao na ganoon ang kanyang balat. Kumalat na rin kasi ang pantal hanggang sa kanyang muka na dati ay makinis at bihirang magkaroon ng tagihawat. Ano ba nangyayari sa balat ko? Ang pangit-pangit ko na. Nakakainis naman Hindi pa man natatapos ang araw, nakaramdam ng matinding panghihina ang dalaga. Inaapoy na siya ng lagnat at mayat-maya na rin ang kanyang pagsusuka, habang ang mga pantal sa balat niya ay unti-unti nang nangangati dahil sa iritasyon. Hindi napigilan ni Janet ang sarili na kamutin ang mga parte ng katawan na matindi ang pangangati kahit na maging sugat pa ang mga yon. Halos bumaon na ang kanyang mga kuko sa diin ng kanyang pagkamot. Makikita sa mga kuko niya ang dugo mula sa mga parteng nagkasugat. Sinubukan niyang tumayo, ngunit dama niya ang panlalambot ng tuhod niya at ang pananakit ng kanyang mga paa dahil sa mga sugat na tila hiniwa ng matalas na bagay. Kumakalam na ang kanyang sikmura ng mga sandaling yon, ngunit hindi niya na magawang makapagluto o makabili man lang ng lutong pagkain, kaya wala na siyang mapagpipilian kundi ang humingi ng tulong. Kaya lamang, hindi niya gugustuhin na malaman ng kanyang ina ang paghihirap niya sa ganoong kalagayan. Malakas ang kutob niya na hindi ordinaryong sakit ang dumapo sa kanya, ngunit hindi rin niya maipaliwanag kung ano yon. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan ang kaisa-isang tao na alam niyang hindi siya mahihindian. Pero bago niya pa man yun magawa, ay nakatanggap siya ng tawag mula sa tiyahin na si Adela. Nasaan ka? Wala ka ba talagang balak umuwi? Kailangan ba? Kaya kong sarili ko. Hindi na ako bata para pauwi niyo at pilitin mag-sorry sa kapatid niyo. Nanay mo ang pinag-uusapan natin dito. Walang inang kayang pahirapan ng sarili niyang anak ng dahil lang sa isang lalaki. Ano? Hindi ka naman pinahihirapan ng kung tumawag lang kayo sa akin para pag-usapan ng isang walang kwentang tao. Nanahimik na lang sana kayo. Matapos babaan ng tawag si Adela, ay doon siya nakaramdam ng paghahabol ng hininga. Kinapa niya ang kanyang leeg, sa kanya lamang napagtanto na namamagarin yun nang tingnan niya ang sarili sa salamin.
Napaluha na lamang ang dalaga sa naging kalagayan. Namamagana ang mga braso at binti niya dahil sa mga sugat. Hindi niya rin mahawakan ang kanyang tiyan dahil kahit dampi lamang ay napapaluha na siya sa sakit noon. Walang ibang malapit na kaibigan si Janet, kaya dala ng desperasyon ay naisip niyang tawagan si Rex. Mabuti na lamang at makulit ang lalaking yun, kaya nakuha ang number niya kay Valerie. Naroon pa ang mga huling text message na natanggap niya mula kay Rex. Huminga siya ng malalim bago magpasyang tawagan ang dating manliligaw. Rex! Janet, bakit ganyan ang boses mo? Ayos ka lang ba? Pwede mo ba akong puntahan? Parang awa mo na. Kailangan kong tulong mo. Ano? Teka, nasaan ka ba? Isan mo sa akin ang address. Pupuntahan kita. Hindi kalayuan sa pinapasukang club ni Rex ang inuupahan ni Janet, kaya agad siyang napuntahan ng binata. Halos hindi makapaniwala ang dati niyang manliligaw nang makita ang kalunos-lunos niyang itsura. May bumabarang sa'yo. Sigurado ako dun, Janet. Ganyan na ganyan din ang nangyari kay Aling Bebang. Bago siya namatay, nakita kong itsura niya. Mas malala lang sa nangyari sa'yo ngayon. Walang ibang may galit sa akin ngayon kundi si Valerie. Kaya sigurado ako na siya nagpabarang sa akin. Hindi naman tayo pwedeng basta-basta na lang mambintang, Janet. Pero may kilala ako na makakatulong sa'yo. At malalaman mo rin kung sinong gumawa niyan sa'yo. Kaya pumayag ka na. Ihahatid kita sa kilala kong mambabarang. Dati rin siya manggagamot kaya hindi na bago sa kanya yung kalagayan mo ngayon. Huwag ka mag-alala. Hindi naman kita iiwan dun eh. Sasamahan kita hanggang sa magamot ka niya. Siguraduhin mo lang kasi kapag hindi ako gumaling, hindi na talaga ako magpapaligaw sa'yo. Sana tinanong mo muna ako kung may balak pa akong ligawan ka. Bakit? May iba ka na bang nagugustuhan? Patanong-tanong ka pa ng ganyan. Magpagamot ka na lang kasi ayoko manligaw ng nasa bingit ng kamatayan. Hindi pa ako handang mabiyudo, no? Hindi na nakaangal pa si Janet dahil ramdam niya na ang matinding paghihirap ng mga sandaling yon. Pakiramdam niya anumang oras ay maaari na siyang bawian ng buhay. Nakumpirma niya na may bumabarang nga sa kanya nang lumabas ang maliit na uod mula sa kanyang mga sugat. Halos hindi na siya mabuhat ni Rex dahil hindi alam ng binata kung paano siya hahawakan nang hindi napipisil ang namamagang parte ng kanyang katawan. Gayunpaman, nagawa pa rin yun ni Rex ng buong pag-iingat. Nang makarating sila sa bahay ng mambabarang ay wala na siyang maunawaan sa mga nangyayari. Hindi na niya magawang imulat pa ang kanyang mga mata dahil namamagana ang kanyang talukap. Hindi na rin siya makapag-isip dahil sa hapdi ng mga sugat niya na mayat-maya ay kumikirot. Bago siya mawalan ng ulirat, naalala niya na may ipinainom sa kanya ang mambabarang. Pagkatapos noon, wala na siyang nararamdaman. Habang isinasagawa ang ritual ay pansamantala munang pinalabas ng mambabarang si Rex. Hindi siya mapakali habang naghihintay dahil sa pangambang hindi mapapagaling ng matanda si Janet. Ilang sandali pa, natigilan siya nang marinig ang pagsigaw ng dalaga na tila nahihirapan. Ilang beses niyang sinubukang pumasok sa bahay ng mambabarang para masiguro na maayos ang kalagayan ni Janet. Ngunit dahil mahigpit na nagbilin sa kanya ang matanda, ay wala na siyang magawa kundi ang maghintay na lamang doon. Makalipas ang ilang oras, pawisang lumabas ng bahay ang mambabarang para ibalita sa kanya na natanggal na ang sumpa ng barang kay Janet. Pagpasok niya roon, naabutan niya ang dalaga na butil-butil ang pawis at namumutla pa rin. Ngunit kapansin-pansin na wala na ang mga sugat noon sa katawan at wala na rin siyang nakikita na kahit isang uod. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay na ako. Magaan na ulit ang pakiramdam ko. Hindi kagaya kanina. Akala ko talaga katapusan ko na eh. Sus, maldita mong yan. Kahit sa impyerno hindi ka papasa eh. Talaga lang ha?
Joke lang yun. Ito naman, oh. Basta yung sinabi mo, ha? Magpapaligaw ka na ulit sa akin. Ha? Kailan ko sinabi yon? Sabi mo kapag hindi ka gumaling, hindi ka na magpapaligaw sa akin. Paano ba yan? Okay ka na ngayon. Kaya kapag niligawan kita, hindi mo na ako pwedeng itaboy. Wala ka nang ibang pwedeng gawin kundi ang sagutin ako. Ang kapal mo rin talaga, ano? Ginamit mo pa yung kalagayan ko para lang mapasagot mo ako. Siyempre naman, utakan lang yan. Tsaka kahit naman yata hindi kita pilitin, mukhang sasagutin mo rin naman talaga ako eh. Wow ha? Paano mo naman nasabi yan? Huwag mo nang ikaila. Yung mga tingin mo na yan, alam ko na yan eh. Tinamahan ka na rin sa akin. Ayaw mo lang aminin. Tanga? Uy, tanga pa ako? Oo na. Pero pwede bang bigyan mo muna ako ng 1 linggo bago kita sagutin? Bakit? May kailangan pa akong ayusin sa buhay ko eh. Hindi pa kami nagkakaayos ni Valerie. Hindi pa ako nakakahingi ng tawad sa pakikipagrelasyon ko sa boyfriend niya. Pero alam mo, ngayong alam ko nang pareho pala kaming niloko ng lalaking yon, hindi ako papayag na hindi ako makaganti sa kanya. Ha? Nakipagrelasyon ka sa boyfriend ng nanay mo? Yun ba ang dahilan kaya ka umalis sa inyo? Tsaka ano yung sinasabi mo na pareho kayong niloko? Dahan-dahan naman sa pagtatanong. Kagigising ko nga lang tapos niratrat mo na kagad ako ng mga tanong na ganyan. Pero sige, sasagutin ko yan lahat. Una, nagkamali ako. Aminado ako ron. Nadala ako ng tukso kaya pinatulan ko si Alvin. At oo, yun nga ang dahilan kaya umalis ako sa bahay. Pinilit kasi ako ni Tita Adela na mag-sorry kay Valerie. Alam mo naman na sobrang taas ng pride ko, di ba? Kaya paano ko gagawin yon? Siguradong galit na galit sa'yo yung nanay mo kaya naisip mong siyang nagpabarang sa'yo. Oo, pero nagkamali ako ron. Hindi siya nagpabarang sa akin. Kung ganun, sino? Yung asawa ni Alvin. Ano? May asawa yung lalaking yon? Oo, kaya ako nga nasabi na pareho kami ni Valerie na niloko ng lalaking yun eh. Ang kapal na mukha niyang ipamukha sa akin na pabor pa sa akin na pinagbigyan niya ako. Tapos siya naman pala walang karapatang makipagrelasyon sa kahit na sino man sa amin ni Valerie dahil may asawa na siya. Magtutos kami ng lalaking yun. Sisiguruhin ko manghihiram siya ng mukha sa aso. Bakit? Ilalampaso mo yung mukha niya? Hindi. Ipapabarang ko yung hayop na yon. Nang araw ding yun, nagpasya si Janet na bumalik na sa kanilang bahay para humingi ng tawad kay Valerie. Nakapag-isip-isip na siya at pinalna ang desisyon niya na makipag-ayos sa kanyang ina. Hinatid siya ni Rex hanggang sa labas ng kanilang bahay. Hindi niya na yun pinapasok dahil gusto niyang maging pribado ang kanilang pag-uusap ni Valerie. Ngunit sa pagbukas ng pinto, kaagad na uminit ang kanyang ulo nang makita ang hindi inaasahang bisita. Anong ginagawa ng lalaking yan dito? Janet? Bakit nandito ka ha? Ano? Nakikipagbalikan ka kay Valerie? Huwag mo nang subukang hayop ka. Bistado na kita. Teka, anong bistado? Ano ba nangyayari? Hindi ko alam ang sinasabi niya, Han. May pahanahan ka pang nalalaman? Baka nga yan din ang tawag mo sa asawa mo eh. Ha? May asawa ka? Huwag kang nagpapapaniwala sa babaeng yan. Pinaghihiwalay niya lang tayo. Kahit hindi ako magsabi, malalaman din ni Valerie na meron kang asawa. Gago ka ba? Ipinabarang ako ng asawa mo at imposibleng wala kang alam doon. Tapos ngayon, babalik ka rito para suyuin ang nanay ko. Para ano? Para siya naman ang ipabarang ng asawang niloloko mo? Totoo bang sinasabi ni Janet, Alvin? Buisit. Oo na, may asawa ako. At alam ko rin ang tungkol sa pambabarang niya kay Janet. Pero wala naman ako magagawa ron eh. Galit na galit siya at gusto niya makaganti. Muntik na ako mamatay dahil sa ginawa ng asawa mo. Tapos ngayon, ang kapal pa ng mukha mo tumungtong sa pamamahay na to. Bakit hinayaan mo mangyari sa anak ko? Hayop ka, lalaki ka! Kulang pa ang sampal na yan para sa panluloko mo sa amin! Hinayaan lang ni Janet na sugurin ni Valerie si Alvin. Nakatikim yon ng mga sampal, suntok at sipa mula sa kanyang ina. Ngunit nang makaalis ang lalaki, nagulat na lamang siya nang biglang bumulagta sa sahig si Valerie. Valerie! Tulong! Tulungan niyo kami! Nung araw ding yon, isinugod ni Janet si Valerie sa ospital dahil sa paninikip ng kanyang dibdib.
Doon niya lamang nalaman na barado na pala ang ugat sa puso ng kanyang ina at may iniinda na ring sakit dahil sa iba pang organ. Sa kanya lamang nalaman na nauubos pala sa pagpapagamot ang pera ng kanyang nanay at yun din ang dahilan kaya wala yung naiipon kahit isang kusing. Nalaman niya ang lahat ng yun mula sa kanyang tita Adela na inamin ang lahat sa kanya. Alam mo ba kung ano pang pinag-iipunan ng nanay mo? May hinuhulugan siyang bahay para sa'yo na nagsimula nitong mga nakaraang taon pa. Hindi yun kalakihan pero sapat na para sa isang maliit na pamilya. Sakaling maisipan mong mag-asawa. Sinabi siya sa akin na hindi niya nagawang magpakananay sa iyo mula noong bata ka pa, kaya kahit sa ganung paraan man lamang ay makabawi siya sa iyo. Ginawa niya talaga yon? Oo, at ang totoo niyan, matagal na sana siyang naoperahan, pero mas pinili niyang ipang fully paid na lang sa bahay ang perang naipon niya. Hindi ko pa dapat to sasabihin sa iyo dahil ibinili niya. Nailihim ko muna, pero sa kalagayan niya ngayon, mukhang kailangan mo na ring malaman. Magkano po ba ang magagastos para sa operasyon niya? Gagawa ako ng paraan. Tsaka may naipon din ako. Gamitin niyo na yon. May natira pa naman sa ipon niya, pero mukhang hindi rin sasapat, kaya nagtutulungan kami ng tita mo para madagdagan pa yon. Pero ngayong gusto mo na rin tumulong, sa tingin ko naman ay kakayanin natin ang gastos. Ibibigay ko agad mamaya yung pera ko, tita. Sa unang pagkakataon, may ginawa si Janet na makakatulong para kay Valerie. Hindi siya nagdalawang isip na ibigay ang lahat ng naipon niyang pera para sa operasyon na kailangan ng kanyang ina. Unang beses din siyang nakaramdam ng ganoong takot, lalo na't umabot sa punto na 10% na lamang ang pag-asang makaligtas si Valerie sa isasagawang operasyon. Samantala, habang inaasikaso ng tiyahin ni Janet ang operasyon ng kanyang ina, nagpasama naman siya kay Rex para puntahan ang bambabarang na gumamot sa kanya na si Aling Miling. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi na siya naroon para magpagamot, kundi para magpabarang ng taong kanyang kinamumuhian. Imbis na gantihan ang asawa ni Alvin, ang lalaki mismo ang kanyang pupuntiryahin. Nakipagkasundo siya sa mambabarang at ginawa niya ang lahat ng ibinilin noon sa kanya. Walang bayad ang serbisyo, pero kailangan niyang magdala ng isang buhay na hayop dahil yon ang gagamitin sa pagsasagawa ng ritual. Kaya naman nagdala na lamang siya ng isang native na baboy para doon. Ilang sandali lamang mula nang magsimula ang ritual, nanlaki ang mga mata ni Janet nang makita ang mga insektong pinagapang ni Aling Miling sa biik na isinasakripisyo nila. Kitang-kita niya kung paano pumasok sa loob ng patay na hayop ang mga insekto at kung gaano kaagresibong sumisiksik sa balat ang mga yon. Ayon sa matanda, ganoon mismo ang mangyayari sa taong kanyang ipinapabarang. Wala siyang intensyon na tapusin ang buhay ni Alvin. Gusto lamang niyang bigyan ng leksyon ang lalaki dahil sa pagsira noon sa sarili niyang pamilya at ganoon na rin sa kanilang mag-ina. Pareho silang pinaglaruan ng lalaking yon, bagamat nadala rin siya sa tukso. Makalipas ang ilang araw, nabalitaan na lamang niya na malubhana ang kalagayan ng lalaki. Iniwan na raw yun ng asawa kaya pilit na nagmamakaawa para patawarin ng babae. Ngunit ang pinaka hindi inaasahan ni Janet ay nang magpakita pa sa kanya si Alvin. Janet, parang awa mo na. Itigil mo na to. Hirap na ako. Bakit sa akin ka nagmamakaawa? Sigurado ka ba na akong gumawa niyan sa'yo? Kailang ng nanay mo may matinding galit sa akin at imposibleng siyang magpabarang sa akin dahil nasa ospital pa siya, hindi ba? Kaya nakikiusap ako sa iyo. Kausapin mo ang babarang na sumumpa sa akin.
Sana naawa ka rin sa asawa mo bago ka nagloko. At sana nakonsensya ka rin sa ginawa mo sa amin ng nanay ko. Antindi mo rin, no? Alam mong bayaran kami at marami ng lalaking dumaan sa buhay namin, pero hindi yung sapat na rason para paglaruan mo kami ng ganon-ganon na lang. Minahal ka ni Valerie at pinahalagahan kita kahit na alam ko na hindi mo ako gusto. Pero anong iginanti mo? Dahil sa'yo nagdusa ako, Alvin. Pinagdusahan kong kalandian ko, kaya dapat lang napagdusahan mo ang ginawa mong panloloko sa amin. Umalis ka na dahil wala na tayong kailangang pag-usapan. Kung gagaling ka man dyan sa sakit mo, hindi ko na desisyon yon. Walang nagawa si Alvin kundi ang umalis ng bigo sa kabila ng ginawang pagmamakaawa kay Janet. Gustuhin man niyang pagbigyan ng lalaki ay hindi niya ginawa dahil mas nanaig sa kanya ang kagustuhang turuan niya ng leksyon para sa ginawang panloloko sa kanilang mag-ina. Pagkatapos noon ay nagpasya na siyang bumisita sa ospital. Tagumpay ang sinagawang operasyon at nagpapagaling na lamang si Valerie. Makakauwi na raw yun kinabukasan. Sa lahat na nangyari, kasama niya ang binatang si Rex. Mula sa pagpapabarang kay Alvin, sa pagbabantay sa ospital, sa pag-asikaso ng mga gamit ni Valerie, maging sa paglilinis ng kanilang bahay habang abala silang lahat ay tinutulungan siya ng binata. Kaya naman hindi na niya sinayang pa ang pagkakataon. Sinagot niya na si Rex at nangakong paninindigan ang kanilang relasyon. Alam mo, ibang-iba na yung Janet na nakikita ko ngayon. Talaga? Bakit? Ano na bang nakikita mo sa akin? Yung Janet na marunong ng makinig, magpatawad, at bukas ng puso para sa pagmamahal at pagtanggap. Ang lalim naman nun. Kasing lalim ng pagmamahal ko sa'yo? Ang corny mo. Pero di nga, masaya ako na nakikipag-ayos ka na sa nanay mo. Tsaka, hindi ka na nangingimi na sabihin sa ibang tao na mag-ina kayo at nanay mo siya. Samantalang dati, wala akong ibang naririnig kundi Valerie, Valerie, Valerie. At parang allergic ka sa salitang nanay. May karapatan naman siguro ako na sumama ang loob sa nanay ko, diba? Pero narealize ko rin na masyado palang maikli ang buhay para ubusin sa samaan ng loob, sa galit, at mas nakakagaan kung magkakapatawaran na lang. Alam ko naman na hindi pa rin siya handa na magpakananay sa akin, pero nararamdaman ko na mahal niya ako bilang anak niya. Sapat na sa akin yon. Tsaka mas gusto ko pa rin na para magtropa lang kami. Mukhang mas masaya nga rin kayong tingnan kapag parang magkaibigan lang kayo. Walang pressure, walang sumbatan. Ang galing nga eh. Hindi ko naisip na posible pala yun sa mag-ina. Pero kapag ako yung nagkaanak, gusto kong iparanas sa magiging anak ko kung paano alagaan ng isang ina. Kung kailangan kong ipagsigawan sa buong mundo na anak ko siya, gagawin ko yon. At ipagsisigawan ko rin na ikaw ang ina ng magiging anak ko. Talaga? Oo naman. Kahit napokpok ako? Macho dancer kaya ako. At lumalabas din kasama ng mga customer, kaya wala rin tayong pinagkaiba. Pero alam mo, gusto ko na magbagong buhay. Kapag nakalabas na ng ospital si Valerie, maghahanap na ako ng ibang trabaho para hindi ko na kailangan magpagalaw sa ibang lalaki. Para kasing hindi ko kaya na sumasama pa ako kung kani-kanino tapos makikipagkita ako sa'yo at sasabihin na mahal kita. Parang ang weird nun. Gusto ko ikaw na lang ang nag-iisang lalaki sa buhay ko. Talaga? Sarap naman pakinggan nun. Sabay nating gawin yun. Titigil na rin ako sa ginagawa ko. Sabay tayo maghanap ng ibang trabaho. Baguhin natin yung buhay na meron tayo bago tayo bumuo ng sarili nating pamilya. At tinupad ngayon nina Janet at Rex. Nang makalabas sa ospital si Valerie ay magkasamang naghanap ng trabaho ang magkasintahan. Maswerte naman silang natanggap bilang call center agent. Sabay silang sumalang sa training at nagsimulang magtrabaho. Samantala, wala nang naging balita si Janet tungkol kay Alvin dahil nagpakalayo-layo na yon matapos ang naranasang sumpa mula sa pambabarang ni Aling Miling. Sa pagkakaalam niya, wala na ang epekto ng barang sa lalaki. Pero marahil ay hindi na kinaya ang kahihiyan sa nangyari, kaya nagpasyang lumayo na lamang.
Hindi na rin naman yun mahalaga sa kanilang mag-ina dahil nakaganti na sila sa panloloko ni Alvin at maayos na rin ang kanilang relasyon. Proud na proud ako sa inyo ni Rex. Lalo na sa'yo, anak. Yak! Ang corny pala kapag tinawag mo akong anak. Gaga? Sige na, Janet na lang ulit. Doon na lang tayo sa kung saan tayo sanay. Masaya naman eh. Tama. So, ano ng plano nyo ni Rex? Kailan ang kasal? Baka next year na kami magpakasal. Mag-iipon muna kami. Tutulong ako para sa gastusin nyo sa kasal. Ha? Huwag na. Ikaw na nga ang bumili ng bahay para sa amin eh. Sus, saan ko naman gagamitin ang pera mula sa pagmamaganda ko, Aber? Ipunin mo na lang yan para sa magiging apo mo. Siguradong puputaktihin ka ng mga yan pag lumaki-laki na sila. Pero yung sa kasal, kami na ni Rex ang bahala doon. Ang sipag kaya ng jowa ko, kayang-kaya niya yun. Sa bagay, baka rin sabihin ni Rex, inaagawan ko siya ng role sa buhay mo. Biro lang, pero masaya talaga ako para sa inyong dalawa. Okay na ako kahit hindi ako magkaroon ng jowa, basta nakikita kong masaya ka. Ang drama mo naman, ano ba yan? Halika na nga, kumain na lang tayo sa labas, ililibre kita. Nay? Matapos ang isang taong pag-iipon, nagpakasal na rin ang magkasintahan. Doon sila tumira sa bahay na binili ni Valerie at bumuo na rin ng sarili nilang pamilya. Nagpatuloy sila sa pagtatrabaho bilang call center agent. Ngunit nang magdalang tao si Janet ay pinahinto na siya ng kanyang asawa. Pinasok na lamang niya ang pagla-live selling para kumita pa rin kahit nasa bahay lamang habang nagtatrabaho naman si Rex para sa kanila. Si Valerie naman ay nagkaroon ng manliligaw na kano. Nangako yun na bibigyan ng magandang buhay ang kanyang ina kaya nagpasya na ring huminto sa nakasanayang trabaho. Mabait at marunong makisama ang lalaki bagamat byudo na at may 3 anak. Nakasundo naman agad ng mga yon si Valerie kaya hindi nagtagal ay nagpasya na ring magpakasal ang dalawa. Lahat ng tao ay may karapatang baguhin ang kanilang tadhana at hindi ang nakaraan ng isang tao ang magdidikta para sa magandang buhay na pwede pa nilang maranasan. Pinatunayan nilang mag-ina na hindi imposible ang pagbabagong buhay sa mga taong puno ng determinasyon at buo ang loob para sa desisyong yon. Yon! Ganda naman nun. Grabe siya. Whoo! Bawi-bawi tayo sa shoutout. Simulan na po natin. Number 1, si Susan Pugal. Hi po kay Lori V, kay Analia Vallega, kay Josie Aniban, kay Rose Ann Rama. Hello po kay Rosemary Casonete. Hi kay Beth Mercado, kay Inday Zen from Bahrain. Shoutout po kay Aurora Buenavista, kay Kim Seika, kay Chiki So, kay Cliven Dubalan, kay Margie Banosong. Hello po kay Belen Malbas, kay Mod Mishari. Hi kay Mirna Alfaro, Sally De Jesus, Chantal Bell. Hello po kay Frederick Ganagana, kay Charlene Gumansing, kay Jennifer Sacris, kay Earhart The Great Vlog. Hello po kay Pearly Del Rosario, kay Giselle Novelo, Maribik Adayaran, kay Chris Alcantara, kay Mabel from Singapore. Hi kay Cat Burglar Cutie, kay Michelle de la Cruz, kay Sean Sam Sebastian from Chon Cham Cheb. Hello po sa Imperial Ledesma family from Maria Grace Gerafalja. Hi po kay Daiben, kay Honey Austria, kay Puresa Tagiwalo, kay Elizabeth Dungka, kay Chus Alberto, kay Agripina Balza. Shout out kay Lent TV, kay Lynn Ferrer TV, kay Liza Agado, kay Sakinya TV. Hello po kay Benjamin Ligido, kay Chloe Abalos, kay Cristina Santiago Peñalosa from Leo Peñalosa. Happy birthday kay Ferdinand Castro nung September 2 from Abel Hipolito. Shout out po kay Grace Gloria, kay Jessica Sobremonte, kay MGS 14, Mercy Grace Shotong, kay Christy Gaitan, kay Vilma Bautista. Hi po kay Christina Colot,
kay Nika Miguel, kay Aning Lee, kay Angelina Ignacio, kay Jennifer Camacho, hi kay Simply Mix Videos, kay Norsan TV, RJ Adventures, Marian De La Fuente, hello po kay Filipina Palsario, kay Arlene Horolan, kay Milane Jordaline Concepcion, hi po kay Elaine Cargente, kay Pamela Allen, kay Gemma De Ocampo, kay Joy Marie Bell, hi kay Diaries Yuki, kay Rosita De Balucos, Maria Therese Alimios, hello po kay Ate Aya, kay Rain Iyo, Queen Orduna, kay Kimpoy Feliciano, kay Rosalie Cawano, kay Mariel Tabuan, kay Jen T. of Caloocan from Richel Vasquez, hi kay Asodisen Serila, kay Merly Amistad, kay Ramil Fariolin, kay Haven from Kuwait, hello po kay Enzo Balbastro, sa Galedo family from Rai, kay Milrose Galvez, kay Myra Haveria, kay Prince Jose, shout out kay Sonia Lotino, kay Janela Amanda, kay Mary Chris Nicolas, kay Michael Lopez Gabriel from Cassandra Cory, hi po sa Inting family ng Bukidnon from Joy Yatutab, hello po kay Alma Naong, kay Sharon Villaruel, kay Romeo Marcelino, kay Resel Galope, hi kay Scarlett Sky Maniego, The Cinderella Maldita, kay Leona Taytay, kay Corazon Cacalda, hello po kay Miss Ems, hi sa Commissary Department ng R. Reyes Pizza Hub from Ria Mojado, hi po kay Rubina, kay Selena Constantino, kay Aida Sikander, hi kay Lintots, kay Sineth Gregas, kay Admaco, hello po kay Tirjin Rosario, kay Sunshine, kay Aime Mesias, kay Ronnie Aguha from Netsi Astrologo, hello din po kay Mia Aspa, kay Marilu Basis of Bahrain from Teresita Perez, hello kay Edilbert Ortilia, hi kay Janet Cisneros, kay Tino Ramos, kay Jill Jaber Saceda, at Nanat Saceda from Liza Agodo, hello po kay Jeren Beter, kay Baga Foro Nene, kay Abalos Hain, kay Ryan Alba, Mama Loretta Bobes, kay Motmot, at kay Oreo from Elidia Bobes, hello po kay Angel Ira Gel, kay Rizen Ryle, kay Leonardo Parulan, kay Perlita Gadjana, Aya Indasan, kay Masi Vlog, kay Roger Sotomil, kay Christy Mapili, kay Marisa May Aride, kay Jang Nancy, Cherry Ann Laurito, hello kay Kurt Mina, Roxanne Gaudicos, Mel Santarita, Edgardo Fontanilla, Lynette Reparado, Yang Pasardan, hello din po kay Niljin Santin, kay Pretty Tabachoy 1995, hello po. Hi kay Jade Guevara, kay Maren Nila Cervantes, kay Ryan Christian, John Paul, love na love kayo ni Mama Amiyong. Hello po sa Dordas family from Patrick Dordas. Hello po kay Gay Somojo, kay Dayan Elizabeth De Castro, kay Kuya Hamdan, kay Annalyn, kay Vivian Aranas, Vicky Yabut, Miss Maura, Adoracion Espiritu, TDV, at kay Layaog Christian. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.